Hmm. Ang tao ay binigyan ng tungkulin sa Eden na alagaan ang kalikasan. Naganda sila ng mga taniman, ng mga bulaklak, namitas sila ng mga bunga para ikabuhay. Pinamunuan nila ang mga hayop sa kanilang walang malay na buhay. Sinasanay ang mga ito upang maging kapaki-pakinabang. Ang mga gawaing ito ay naging mga pinagmumula ng kanilang pag-unlad at kasiyahan. Ngayon, sa kabila ng mga pagsugod, dapat nilang ipagpatuloy ang tungkuling iyon. Ang gawa mismo na isinagawa ayon sa utos ng may likha ay magpapawalang bisa na sa maraming pag-atake ng kaaway. Ang mga unang gawain ng mag-asawa sa umaga ngayon ay nagdala ng mga paghahayag ng dakilang pag-ibig ng Yahwa. Alahaya, hindi pa natutuklasan hanggang noon. Habang tinipon nila ang mga bato para sa pagtatayo ng dambana, naranasan nila ang sakit ng mga sugat na dumadaloy ang dugo. Gayon din ang pagod na nagpapawisan na dama at minasdan ang lahat sa kanilang sariling laman. Minahal nila ng higit ang tagapagligtas na para sa kanya ang itinayong dambana ay humulas sa mga mas malalaking sugat na magbubuhos ng lahat ng kanyang dugo. Gayon din ang pagod na magpapahina sa lahat ng lakas ng kanyang buhay. Ang tingin ng pagka-nostalgia at pag-asa ng mag-asawa mula ngayon ay hindi na muling tapos sa malayong ginang. Pagod niya muna nagkatato ang dambana ng sakripisyo. Ang dambanang iyon na may mga mansanang pawis at dugo ay mananatiling isang alaala ng sakit at paghihirap na pagkatapos magpasa sa mga labi ng tao ay ililipat sa saro ng may likha matapos masdaman ng matagal ang paraiso ng buhay na walang hanggan na lumawak sa tapo paro ng madilim na dambana ng kamatayan. Naranasan ng mag-asawa ang matamis na ginhawa ng pahinga, sabik na makilala ang mga tanawin ng kanilang bagong tahanan. Sinaadan at iba na pinasigla ng pag-asa ay namasyal ang kanilang mga hakbang ay nagdungo sa kanila sa mga landas ng ngiti at luha ng mga pangakit at kabiguan ng mga maselang bulaklak na namumukatkat. Binababad sa pabangot ng mga bulaklak na nakalagay na talanta at walang angoy ng mga hayop na maamo at masunurin at ng mga kaaway. Babangis at nagbabantang hayop na tatlo ng mag-asawa sa kanilang paglalakad ang mga barya ng dalawang mundo. Ang mundo ng liwanag at ang mundo ng kadiliman, ng pag-ibig at kasakiman, ng pag-asa at kawalan ng pag-asa, ng pagkakasundo at di pagkakasundo, ng buhay at kamatayan. Ang paningin na iyon ay nagpuno sa kanila ng kalungkutan at sila'y umiyak ng matagal. Ang kalungkutang iyon ay lalo pang madawot dagan sa hinaharap ng matuklasan nila ang lalim ng mga bariyang iyon sa loob ng kanilang mga supling. Anim na puno na ang nagkulay sa mga kalangitan na nagsasabi sa mag-asawa ang mga madidilim at palamig
pag-asa na mamulaklak muli ang Eden. Kay ganda ng dugo, ang dugo ay buhay, ang buhay ay liwanag. Para sa isang nilalang na ang gabi ay magiging walang hanggan, walang bukang liwayway. Ang nilalang na iyon ang dapat magdala ng sisi ng lahat. Ibibigay ang kanyang dugo sa magaspang na dambana. Sino ang mag-aalay? Sino ang magbubuhos ng lakas ng buhay? Hanggang sa makita niya ang huling kisap mawala sa kanyang namin. Sinadaan at Eva matapos magmuni-muni ng matagal minamasdan ang duyan ng kamatayang itinayo ng kanilang mga kamay. Nagtinginan ng hindi mapalagay sa mapagpasyang katanungang iyon. Sino ang mag-aalay? Ang pagtatanong na iyon na ipinanganak mula sa kanilang pagkakasala ay nagpaginaw sa tinig ng pinagpalang. May likha sa kailaliman ng kanyang mga alaala, sa kanyang paghahayag ng walang hanggang kabutihan. Minamahal kita ng walang hanggang pag-ibig. Ako ay mamamatay sa iyong lugar. Nagpapasalamat